Natatandaan ko pa rin ang unang gabing nakita ko siya, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ngunit sa pamamagitan ng CCD monitor sa sala. Hindi dahil may ginawa siyang kahina-hinala. Hindi dahil may sinabi siyang kakaiba. Ngunit dahil hindi nahuli ng kamera ang kanyang anino. Ang kaldero lang ang kumukulo, ang kutsara ay hinahalo, ngunit walang tao. Ako si Melvin. Isang normal na lalaki. Isang engineer na nakatira kasama ang kanyang asawa, si Ruth, sa isang magandang bahay sa isang tila mapayapang lugar. We're newly married, wala pang anak. Araw-araw ay sobrang abala na wala kaming oras upang magluto o maglinis ng bahay. Kaya noong kumuha ako ng kasambahay, naisip ko lang may tutulong sa pag-aalaga ng bahay habang nasa trabaho kami. Inday ang pangalan niya. Maliit. Tahimik. Malumanay. At mula sa isang lugar kung saan naniniwala ang mga tao ang mga kaluluwa ng mga patay ay maaaring manatili sa apoy sa kusina. Si Inday na may hawak na kaldero ng lugaw, kalahating liwanag at kalahating dilim ang mukha. Nagulat si Ruth sa kakaibang hiyawan sa kwarto. Noong una, mabahong amoy lang ang umaalingaw sa hallway. Pagkatapos ay sinabi ni Ruth na may nakita siyang buhok nakasabit sa likod ng isang upuan. Hindi ako naniwala. Hanggang sa may nakita akong figura na nakatayo sa tabi ng kama, mahaba, basang buhok, na nakatakip sa halos buong mukha niya. Akala ko bangungot. Ngunit kinaumagahan, ipinakita ng kamera, hindi kami nag-isa sa bahay. Security camera, malabong larawan. Umaalingaw ang mahinang tawa ng mga bata mula sa kawalan. Unti-unting tumataas ang musika. Akala ko rational akong tao noon. Hindi superstitious. Hindi naniniwala sa multo. Ngunit matapos malaman ang katotohanan tungkol kay Inday, tungkol sa ritual na palihim niyang ginagawa tuwing gabi, at tungkol sa dalawang espiritong naninirahan sa bahay mula noong bago kami lumipat. Sana hindi na lang namin siya tinanggap. Putol na black, lumitaw ang red puting letra. Iyan nilihim ng aming kasambahay. Nagsimula ang isang tunay na horror story. Nag-install ako ng kamera para lang masiguradong okay ang lahat sa bahay. Sa hindi inaasahan, may ipinakita ito sa akin na hindi nakikita ng mata ng tao. Si Inday tahimik na nakatayo sa kusina ng mahigit 2 oras. Hindi gumagalaw. Hindi naghuhugas ng pinggan. Hindi nagluluto. Nakatitig lang sa dingding. Walang ekspresyon ang mukha. Tapos biglang nawala siya sa frame. Sabi ni Ruth, noong gabing iyon, nakarinig ako ng oyay. Mula sa itaas. Tumayo si Ruth sa paanan ng hagdan, tumingala. Ang lulabi ay malungkot, umaalingaw mula sa bakanteng silid. Walang tao doon. Ang kanta ay nasa wikang hindi ko pa naririnig. Ngunit ang himig, pakiramdam ko pamilyar.
Parang may humiga sa akin na matulog sa nakaraang buhay. Mula gay hinala hanggang takot. Sinusuri ni Melvin ang kamera, pinahinto ang bawat frame. Melvin ay nagsasabi. Nag-zoom in ako sa video. Nakaturo ang kamay ni Inday sa kamera. Hindi tumitingin sa lens. Ngunit ang daliri ay nasa target. Parang alam niyang pinagmamasdan ko siya. Cut! Nagulat si Melvin, mabilis na isinara ang laptop. Puno ng hinala ang kanyang mga mata. Nagsimula akong suriin ang aking telepono bawat oras, bawat minuto. Huminto ako sa paniniwala sa lohika. Nagsimula akong maniwala sa damdamin. Candlelight confrontation. Kinaharap ni na Ruth at Melvin si Inday. Scene sa kusina, patay ang ilaw, kandila lang. Ruth, mahinahon ngunit matatag ang boses. Inday, may mali sa bahay na ito. May isang bagay hindi tao. Tumingin si Inday. Magkadikit ang mga kamay. Dahan-dahan siyang huminga. Inday, alam ko po. Hindi lang po kayo nakakaramdam. Alam ko. Hindi lang kayong dalawa ang nakakaramdam niyan. May dalawang kaluluwa sa bahay na to, lalaki at babae. Dati sila ang may-ari. Pero isang gabi pinatay sila. Walang nakakita. Walang nakarinig. Pero ang mga kaluluwa nila hindi umalis. Galit si Melvin. Melvin, tensyong boses. Sinasabi mo, alam mo bang may pagpatay sa bahay na ito? At nananatili ka pa rin? Inday, mumiti, parang hindi alam ng iye. Hindi po lahat ng kaluluwa ay masama. Pero kapag nabuhay sa takot, sa galit, sa pagsisisi, kahit mabait na espiritu, nagiging panganib. Taliwanag ng paniniwala, agham iya espiritualidad. Melvin, nakaupo ay opisina, nanonood ng Google. Walang ebidensya. Wala sa mga talaan ng lupa. Mga kwentong hindi na-verify. Ako ay isang inhinyero, naniniwala ako sa mga katotohanan. Hindi ako naniniwala sa multo. Ruth, nakaupo ay kwarto, nagbasa ng lumang diary, natagpuan na closet. Ngunit nabubuhay tayo sa isang bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Kagabi, nanaginip ako na nasaksak ako. Sa mismong silid na ito. At ang dugo ko tumulo sa carpet na may man sa pahi. Nakahanap si Melvin ng isang luma at kinakalawang na kandado na nilock ang pinto ng attic. Hindi ko napansin ang pintuan na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita kong basa ang doorknob. Parang may humawak lang. At mula sa loob may mahinang tunog ng scratching. Parang mga kuko ng tao. O mga kuko. Madilim ang screen. Nagpatuloy ang tunog ng kalmot ng 3 beses. Lumakas ang musika at pagkatapos ay pinutol. May mga pinto na dapat iwanang sarado magpakailanman. Si Ruth ay nakaupo mag-isa sa kanyang laptop. Ang liwanag mula sa screen ay sumasalamin sa kanyang tense na mukha. Mabilis at mabigat ang pag-type. Hindi ako makatulog mula noong araw na marinig ko ang oyaye mula sa bakanteng silid. Kailangan kong malaman, sino si Inday?
At saan siya nanggaling? Iyan ay katotohanan es makulim and a file. Sinusundan ni na Melvin at Ruth ang resume ni Inday, pagtawag sa mga ahensya, paghahanap sa mga lumang pahayagan. Melvin, kahit boses. Nakahanap kami ng isang artikulo sa pahayagan mas matanda sa 8 taon. Isang pamilya sa Davao, ama, ina, at 2 maliliit na anak ang nawala ng walang bakas. Ang tanging palatandaan. Isang bagong kasambahay na nagsimulang magtrabaho, wala pang 3 linggo bago siya nawala. Pangalan, Maria Indene Soriano. Nag-zoom sa malabong itim at puti na larawan, mukha ito ni Inday, mas bata ngunit may parehong mga mata. Paghatagap kusina, pagitan ng tulog ili katotohanan. Kusina sa gabi. Umupo sina Ruth at Melvin sa tapat ni Inday. Madilim na dilaw ang ilaw. Masikip ang espasyo. Ruth, maganda pero mamatalas. Nagtrabaho ka sa isang pamilya at nawala sila, tama ba? Inday, tahimik sandali, tapos ibabagan ni boses. Pero hindi po ako may kasalanan. Pero hindi ako ang may kasalanan. May mga espiritu roon, hindi matahimik. Gumawa lang ako ng ritual para hindi ako masaktan. Melvin, gulat na gulat. Nagsagawa ka ng exorcism ng walang pahintulot ng sinuman. Inday, diretsong tingin. Kung hindi ako magtatago sa sarili ko, sino? Kung hindi ko poprotektahan ang aking sarili, sino ang gagawa? Multo ay bahay, wala binigay. Kwento ng kapitbahay, dim light, parang malabong alaala. Sabi ng matandang babae na nagngangalang Melgar. Melgar, bulong. May nakita akong 3 tao sa bahay, isang lalaki, isang babae at isang bata. 3 ang noon. Akala ko nakauwi na kayo ng asawa mo. Melvin at Ruth nagulat. Ruth, cold compressed voice. Paano kaya? At that time, nasa Batangas kami. Isang pangarap din ay hindi akin. Gabi. Paikot-ikot si Ruth, pinagpapawisan. Naputol ang eksena sa panaginip, nagluluto siya, nakaupo ang bata sa mesa, tumatawa ang lalaki. Tapos sumisigaw. Tumalsik ang dugo. Nagdilim ang lahat. Ruth, bulong pagkatapos magising. Hindi ko alam kung sino ang mga tao sa panaginip, ngunit naramdaman ko ang kanilang pagmamahal. As if ako yung babaeng yun. Pumasok si Melvin, nakita si Ruth na nakaupo mag-isa na umiiyak. Tumingin siya sa kanya, tumutulo ang mga luha. Ruth, hindi ko na makontrol ang mga pangarap ko. Sa tingin ko may isang nabubuhay sa aking mga alaala. Iyan ay parasite so. Ruth, ang kanyang refleksyon sa salamin. Ngunit sa salamin, hindi umiiyak si Ruth. Nakangiti si Ruth sa salamin. Sabi ni Melvin, akala ko nakikipag-usap lang tayo sa isang kasambahay na may madilim na nakaraan. Ngunit ngayon alam ko na, ang nakaraan ay muling nabuhay mismo sa aking bahay. Noong una ko siyang nakita, naisip ko, tiyak, ito ay perpekto. Masyadong perpekto para maging totoo. Naglinis si Tasha ng bahay, nagluto, at nag-alaga kay Ruth. Ngunit kung minsan ay nahagip ng kamera ang mga mata ni Tasha, tumitingin kay Melvin ng mas matagal kaysa karaniwan. Ruth, I don't want to doubt, pero simula nang dumating siya, naging ibang tao na ang asawa ko.
mas kakaunti ang pakikipag-usap sa akin. Nagiging irritable. At minsan nakatingin sa akin ng kakaiba. Albularyo Revelation. Pumunta si Melvin sa isang albularyo sa mungkahi ng kanyang kasamahan. Isang matandang nakasuot ng puti, nakatira sa isang kahoy na kubo sa gitna ng kabubatan. Albularyo. Ang babaeng yan hindi basta tao. Isa siyang mambabarang. May gayuma sa'yo. At mas malakas ang kapit kapag ang target ay may anak sa tiyan. Ang babaeng iyon ay hindi isang ordinaryong tao. Isa siyang mambabarang, isang mangkukulam na nagmamahal. At kapag ang target ay may anak sa kanyang tiyan, mas malakas ang mahika. Paghatagak. Si Tasha sa kusina, kumikislap ang ilaw ng kandila. Sumilip si Melvin sa likod, may sinasaboy siya sa kaldero ng sopas. Isang dakot ng tuyong dahon, masangsang ang amoy. Melvin, alam ko kung kakain pa ako ng isang beses, hindi na ako makakabalik. Itinulak ni Melvin ang kanyang kamay, tumalikod si Tasha, na wala ang maamong mukha, napalitan ng matalim na tingin. Kapag napakadaling dumating ng perpekto, lahat ay masyadong perpekto. At natutunan ko ang isang bagay. Ang mga perpektong bagay ay kadalasang pinakapeke. Mahilig kay Melvin. Melvin, tuwing titignan niya si Tasha, slow motion, lumilipad ang buhok, kasing liwanag ng hangin ang boses. Ngunit may halong iyon ay isang hindi malinaw na bulong. Melvin, hindi ko mahal si Tasha. Pero hindi ko maiwasang isipin siya. Kahit alam kong mali ako. Pero para akong nakokontrol. Pag-unawa gay katotohanan. Nagsisimulang manghina ang fetus ni Ruth, hindi mahanap ng doktor ang dahilan. Nawalan ng malay si Ruth sa banyo, si Tasha ang laging aksidente na nakatuklas nito ng maaga. Albularyo. Hindi siya umaatake sa'yo. Umaatake siya sa buhay sa loob ng tiyan ng asawa mo. Upang magpalit ng katawan. Hindi niya siya inatake. Sinipsip niya ang espiritu ng sanggol para magpalit ng katawan. Ang mga lonely people ay nagtitiwala sa magagandang tao. Nakaupo si Melvin sa opisina, pagod si Ruth dahil sa pagbubuntis. Ang bawat isa ay may sariling mundo, mas kaunti ang pagbabahagi. Ang hitsura ni Tasha ay nagdudulot ng bagong enerhiya. Melvin, nag-iisa kami kahit na nakatira kami sa isang bahay. At lumitaw si Tasha nang ako ay nasa pinakamahina na ako. Spells mula sa pinakamaliit na bagay. Si Tasha ay nagsisindi ng insenso tuwing umaga. Naglalagay ng anting-anting sa likod ng pinto. Naglalagay ng kung ano sa batog na madalas ginagamit ni Ruth. Ruth, noong una, akala ko siya ay nag-iisip. But then, realized lahat ng kilos na yon ay sinadya. Araw-araw ang kaunting enerhiya sa bahay ay sinipsip. Sabi ni Melvin, hindi kailangan ni Tasha na pumatay ng tao. Isang bagay lang ang kailangan niyang gawin. Paniwalaan mo akong nag-iisa. At sa sandaling iyon binuksan ko ang pinto para pumasok siya sa isip ko. At ang aking asawa ay hiniram ng iba ang kanyang puso. Ang mga alaala ay ang tanging bagay na hindi kailangang hiramin upang kunin ang kaluluwa.
Pumasok sa bahay si Manang Josefina, isang 50 anyos na hilot, nakasuot ng lumang puting kamiseta. Tumitig ang kamera sa kanyang mga mata, malamig, tahimik na pinagmamasdan ang eksena. Sa sandaling tumuntong ako sa bahay na yon, alam ko na. May isang bagay naghihintay sa pagsilang ng isang nilalang, hindi para pagpalain ito. Ruth Yelwick, yan isang gulay sipsipin sa buhay. Nanghihina si Ruth, maputla ang kanyang balat, hindi matatag ang tibok ng puso ng kanyang pangsanggol. Napagtanto ni Manang Josefina na laging hinahawakan ni Tasha ang tiyan ni Ruth tuwing may pagkakataon, bumubulong ng hindi malinaw na mga salita. Blood Moon Night, magsimulag ni Vane laban. Ang buwan ay kasing pula ng dugo. Ang hangin ay umuungol. Nakatayo si Tasha sa sala, tahimik na may hawak na maliit na black-plated na kutsilyo. Melvin. Sa unang pagkakataon nakita ko ang mga mata ni Tasha ay hindi na mata ng tao. Nagdrawing si Manang Josefina ng protective circle na may asin, herbs, wormwood oil. Hawak ni Melvin ang banal na rebulto. Tasha log, laslas ang dila, tumulo ang dugo sa sahig, naging itim na usok. Josefina, hindi ka na makakatakas, aswang. Hindi ka maaaring magtago, ikaw ay demonyo. Inibunyag yan ni kanyang totoong anyo, aswang dilim. Napahiyaw si Tasha, pira-pira-piraso ang pagbabalat sa kanyang balat, inilalantad ang kanyang tunay na anyo bilang isang aswang, maputlang kulay abong balat, mahahabang kuko, malalim na itim na mga mata, madugong pangil. Nagsimula ang supernatural na labanan, namatay ang mga ilaw, lumipad ang mga bagay, bumukas ang mga bintana ng mag-isa, bumagsak ang dugo mula sa kisam. Melvin, hindi iyon ang panalong ritual. Ito ay nang isigaw ko ang pangalan ng aking asawa. Nang ilagay ko ang aking kamay sa kanyang tiyan, sa paniniwalang mapoprotektahan namin ang sanggol sa lahat ng bagay, doon nagsimulang matunaw ang demonyo. Si Ruth ay nagsilang ng isang malusog na sanggol. Nawala si Tasha pagkatapos ng labanan. Ngunit isang gabi, nililinis ni Melvin ang silid ni Tasha at nakakita siya ng isang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob, isang lock ng baby hair at isang note na nagsasabing, "See you later." Voice Melvin. Natalo natin ang demonyo. Pero hindi ako sigurado umalis na talaga ito sa bahay na ito. Aswang, kapag ang mga ngaso ay hindi gusto ng karne, kundi isang bagong buhay. Natuklasan ni Josefina Benesecret, hindi nagtaon niya ay pumunta ay bahay ay Tasha. Nakahanap si Josefina ng tatoo sa liig sa bulsa ni Tasha, isang simbolo ng pagpapalitan ng kaluluwa. Hindi lang niya gustong kumain ng mga kaluluwa, gusto niyang muling magkatawang tao sa katawan ng hindi pa isinisilang na bata. Josefina, kahit day boses. Itong aswang ay hindi nagugutom.
Siya ay gutom na mamuhay na parang tao. Isang laban ng puso, hindi pananampalataya. Hindi gumagamit ng armas si Josefina. Gumagamit siya ng reverse lullaby, isang sinaunang bikol na panalangin na nakatutok sa kaluluwa ng aswang. Nagpupumigla si Tasha, sumisigaw ng minsan din akong tao. Ngunit hindi kinaya ang liwanag na nagmula kay Ruth sa panahon ng panganganak. Ruth, may nakita akong puting liwanag na bumalot sa katawan ko. At sa sandaling iyon, hindi na ako natakot. Ang sanggol ay ipinanganak na normal, ngunit hindi kailanman umiyak. Natuklasan ni Melvin na ang mga mata ng bagong panganak ay eksaktong katulad ng kay Tasha. Melvin, kung ang kasamaan ay maaaring manatili sa isang bata, kung gayon ang ibig bang sabihin ng pagiging ama ay protektahan ang bata o pagprotekta sa mundo mula sa sarili nito? Ang tanging hindi kinokontrol ng aswang na-realize na manang NA saved items siya na tumigil ay gayuma. Palaging may dalang puting ivory na hairpin si Josefina, isang pamana ng pamilya na maaaring itaboy ang masasamang espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya kayang manipulahin ni Tasha, at iyon ang dahilan kung bakit siya pinakatakot kay Josefina. Dalawang hininga ceremony para day babae di dalawang kaluluwa. Ginawa ni Josefina ang sinaunang ritual, dalawang hininga na ginagamit upang ihiwalay ang tunay na kaluluwa sa kaluluwang inaangkin. Ang apoy ng kandila ay nagbabago ng kulay. Ang silid ay puno ng amoy ng wormwood. Nagpupumigla si Tasha, nagbibitak ang balat, umaagos pabalik ang itim na dugo. Kapag hindi alam ng kasamaan, ay masama. Tasha, panghuling boses. Ayokong pumatay ng tao. Gusto ko lang may tatawag sa akin na bata minsan lang. Nawala si Tasha sa apoy. Yumuko si Josefina, bumagsak ang mga luha. Melvin, nabubuhay tayo sa modernong mundo. Ngunit araw-araw, pinagutom pa rin namin ang mga malungkot na kaluluwa. At ang mga nagugutom sa pag-ibig na nagiging demonyo